merong appetite ang impeachment. Pero guys, this is my thought and maybe you have a different thinking about this. Tandaan po natin, what is the best way usually sa impeachment, political issues sa bansa, sa Pilipinas, kahit sa OFW, 'pag may problema ang politika sa ating bansa, ano ang number one element para push mo yung mga opisyalis ng gobyerno, especially sa Kamara. Tandaan po natin, Kamara is district, local. So what is the best way para ma-push mo sila? Sinabi ko na po ito nung isang live ko. Ano po 'yun? Optics at saka messaging. Paano po 'yun? 'Pag dumadami ang sentimiento ng taong bayan na ituloy itong impeachment trial ni VP Sara, yung momentum itong mga kongresista na 'to to actually start it. Why? Kasi remember guys, kapag may social and public sentiment about sa isang political issue, just like flood control issue, napapabilis natin yung proseso, napu-push natin itong mga public officials to do what they need to do. And I think that is what they need right now. Yung push sa atin. Ako, para sa akin, and this is just me because ano po ako constitutionalist. Gawin natin 'tong impeachment kay VP Sara para malaman natin kung ano yung totoo at hindi totoo. Pero dapat manggaling din sa atin. Try nating gawin yung sinabi ni Ombudsman Remulla, like a sandwich style sa Kamara. One side, 'di ba? One side is the public sentiment external. Another side is yung internal, galing sa pangulo o galing sa koalisyon ng pangulo, i-sandwich natin sila sa gitna. Why? I-push natin silang simulan ito. Kasi para sa akin, impeachment is a process para ma-exercise natin yung karapatan natin mga taong bayan, imbestigahan ang pangalawang pangulo o ang pangulong pinaka makapangyarihan sa bansa. Para litisin natin at tignan natin kung may katuturan or may katotohanan yung ebidensya, 'di ba? Another question I wanted to answer is that meron bang strong coalition ng Kamara? Based sa naririnig natin, based sa mga nakikita natin, there is a 50-50 coalition for the president. Bakit po? Tandaan po natin na malaking political party ay ano, the Duterte camp and then the Loyalista camp. The DDS and then the Loyalista. Naisip niyo po ba kahit minsan, itong dalawa na 'to, magmula po nung kumalas sila sa Uniteam, naisip niyo po ba na kahit silang dalawang malalaking grupo ay naghe-hemorrhage or nagbi-bleed din ng kanilang supporter? Ibig sabihin, dati silang DTS pero umalis sila sa partido, pumunta ng Loyalista, pumunta sa Pink or naging independent, 'di ba? Kung iisipin niyo, ang daming nawala doon sa dalawang malaking partido na 'yon at sila ay nag-iba ng party or naging independent. Bakit importante ko pong ipaliwanag sa inyo 'yan? Tandaan niyo po, yoong na ginawa ni Pinoy at saka ni Duterte, 'yan ang pinaka-example na gusto ko pong sabihin sa inyo. Kapag sa isang eleksyon, most definitely, ang survey pumapalo lagi 'yan, months before 'pag nag-start na yung eleksyon. 'Di ba, yung pinakamataas sa survey, usually sila yoong ano, sila yung laging pinapaboran ng survey. Pero nakita natin from two separate election that give us an opening na hindi lagi ang pinakamaingay o ang laging nakikita nating number one sa survey, most definitely, Pinoy. Remember, kahit siya, hindi niya ninais na maging presidente. Dahil sa nangyari na namatay yung kanyang nanay, nagkaroon ng public sentiment, yung yung emotional card na nagamit at that time, nag-propel sa kanya to actually push to be a candidate. Tas after nun dire-diretso na siya. Ginamit niya yung daang matuwid, slogan, nanalo siya at that time. Pero ang sabi, kung hindi daw po nangyari kay Cory, baka daw po manalo pero, that's only a public sentiment or a public opinion or sabihin natin another opinion. Pero
nanalo pa rin siya, 'di ba? And nobody even knew tatakbo si Senator Noynoy Aquino at that time kasi hindi siya maingay sa Senado, eh. Even on survey before siya tumakbo, hindi naman siya nakikita sa survey na talagang magiging ano, eh, magiging, president at that time.